Ako ay medyo nalulungkot at nanghihinayang. Kagaya sa Pilipinas, no, dito sa Tirana, kahit anong ganda ng iyong city, kung bulok ang iyong ilog, parang bulok na yung buong city mo. Napakaganda dito sa city na ito. As in, maganda siya. To be honest, sa lahat ng napuntahan namin na Balkan country, isa itong Tirana sa pinakamaganda, pinakamodern na city dito sa whole Balkan region. Kung hindi ako nagkakamali. Yung nakakwentuhan ko kahapon, sabi niya, wala pa yan. Kung noon, sabi niya ganoon, patay na itong ilog nito. So, maihahalimbawa ko o maihahalin tulad ko to sa Pasig River sa Pilipinas. Pag hindi iningatan, tuluyang mamamatay. Medyo nabubuhay na daw siya ngayon, pero maamoy pa rin. Pero tingnan mo naman yung city nila, maganda. Napapalibutan ng mga bundok, may mga Alps sa background. Magaganda yung mga building nila. Magaganda ang tao, mababait, helpful, matulungin, at palangiti. Medyo advancing ng kaunti itong city na ito compare sa ibang Balkan country. Medyo dense kasi napaka-populated. 1 million plus ang populasyon nitong Tirana, at ang buong Albania ay 2.8 lang, pero more than 50% ang nakatira dito mismo sa city center. So imagine, dito ang concentration ng kanilang populasyon. Maganda, buhay, at mabait ang mga tao. Sabi ng iba sa amin, may nakausap kaming kapwa natin Pilipino rito na ilan lang sila, 100 lang sila rito. Yun ang pagkakaalam nila. Sabi nila, wala naman daw silang nakikita mga crime dito, at saka wala silang nakikita na mga away-away. So, maganda at peaceful. Message ko para sa mga Pilipino sa Pilipinas, ingatan nyo yung ilog natin. Kahit sana cigarette butt o kahit maliliit na basura o kahit wrapper ng mga candy, wag na ninyong itapon sa ilog. Yung mga pinaglalabahan ninyo, pinaghuhugasan, wag ninyong idiretso sa ilog o wag ninyong papuntahin sa ilog. Pwede ninyong itapon yan sa lupa para pandilig sa mga halaman, pero wag na ninyong itapon sa ilog. Kung kayo ay naglaba o naghugas ng plato o ng kahit na ano, wag ninyong itapon sa ilog. Kasi kung hindi, ganito ang mangyayari sa mga ilog natin. Patay na yung mga ilog natin na pinipilit binubuhay ng ating gobyerno, pero pag hindi natin tinulungan ng ating gobyerno, walang mangyayari. Meron sila dito tinatawag na Bloku. Yun yung kanilang party street dito. Ang Bloku ay famous sa kanyang masiglang nightlife, mga trendy cafe at mga restaurant. Sa gabi ang tamang timing ng pagpunta dito kung kailan maganda ang panahon at buhay na buhay ang lugar. Kahit na ang Albania ay isang bansang may maraming Muslim, mas makikita ang ganda at pagtanggap ng pagkakaiba-iba ng kultura at religion sa Bloku. Patunay na kahit saang restaurant ay mayroon silang pork menu na nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa iba't ibang panlasa, tradisyon at religion. Katunayan, sa Albania ko nakita at naranasan ang tunay na culture and religion diversity. Kahit na sobrang busy ng lugar, ang Bloku ay nananatiling isang mapayapang lugar kung saan pwede kang maglakad-lakad, mag-relax at
magsaya ng walang takot. Kung mahilig ka sa nightlife o sa mga buhay na streets, maraming tao, maraming shopping, maraming restaurant, maraming inuman, maraming kapihan dito sa Bloco. Ito yung tinatawag na X-Block sa English. Bloco, ito yon. Nandito lang kami sa entrance, pero yung buong block na yon ay yun yung kanilang party place. Dito kami ngayon sa Pyramid of Tirana. Dito yan sa gitnang-gitna mismo ng kanilang city. At aakyatin namin ngayon yan. Medyo may kataasan, pero kaya yan. Hindi ko alam kung ilang steps. Bibilangin ko pa lang. 115, 116, 117, 118, 119, 119 steps. Mababa lang pero nakakapagod. Pero kung mataas-taas ang energy mo, wala lang yan. Pero dahil wala na kami masyadong energy, medyo napagod ako doon. 119? Yung step na yun. Iba ko sa iba eh. 119 steps. Bababa lang. Parang merong lift doon. Pero mas maganda yung experience ninyo, yung akyat din siya ng hagdanan. Or maybe pag-akyat lift and then pagbaba hagdanan. Pakikita ko sa inyo ang paligid, kung ano makikita ninyo dito sa top, dito sa ibabaw ng pyramid. And then ikikwento ko sa inyo ang history nitong structure na ito, nitong pyramid na ito. Medyo politically sensitive at meron pang mga challenges na argument para tungkol dito sa pyramid na ito. Itinayo ang Tirana Pyramid noong 1988 bilang isang museo para kay Enver Hoxha, ang dating dictator ng Albania. Ang pyramid na ito ay dinisenyo ng anak na babae ni Hoxha na si Pranvera at ng kanyang manugang. Matapos bumagsak ang communism, nag-iba ang gamit ng pyramid. Naging venue ito para sa iba't ibang events, kabilang ang mga art exhibits at concerts. Ginamit din ito ng United Nations na isang headquarter during the Balkan War. Subalit maraming tao ang hindi gusto ang pyramid. Para sa kanila, ito ay paalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng Albania sa ilalim ng dictatorship. Sa kabila ng kontrobersya, naging simbolo ang pyramid ng pagbabago at patuloy na pag-unlad ng Tirana. Kaya makikita ninyo yung mga bahay dito na makulay at pinagaganda nila yung kanilang mga building at ginagawa nilang modern dahil gusto nilang tanggalin completely ang bahid ng nakaraan, especially yung history ng communism. Kung mapapansin niyo yung mga bahay na masyado silang makukulay, meron akong kwento tungkol dyan. Ganito yan. Nagsimulang kulayan ang lungsod noong early 2000 sa ilalim ng pamumuno ni Edi Rama na isang artist at dating mayor ng Tirana. Ginamit niya ang mga makukulay na pintura upang buhayin ang dull at gray na itsura ng lungsod. Ginawa niya ito upang magdala ng positibong pagbabago at upang mapabuti ang kaligayahan ng mga residente at para rin burahin ang bahid ng mapait na nakaraan ng lungsod. Subalit hindi lahat sa Europa ay nagustuhan ito. Para sa ilan, tila masyadong kakaiba at hindi angkop sa tradisyonal na arkitektura ng kontinente. Ngayon, si Edi Rama ay nagsisilbi bilang punong ministro ng Albania at patuloy na nagpapakilala ng mga inobatibong idea para sa bansa. Yung mayor nila na si Edi Rama ay nag-launch ng beautification project dito sa Tirana para matakpan ang bahid ng communism history. Yung mayor nilang yon
ay isang artist. Kaya naisip niya na kulayan yung mga bahay para mabuhayan ng spirit ang mga mamamayan. Dahil doon, binantaan sila ng European Union, natanggalan sila ng funds. Dahil yung mga kulay ng bahay ay against EU standard. Pero kinontest yun ng kanilang mayor na si Eddie at sinabi niya na compromise in color is gray. Galing, di ba? And we have enough gray to last as a lifetime. Makukulay. Kaya makukulay ang kanilang mga building at bahay dito. At tingnan nyo. Oo, tingnan nyo. Yun ang simula ng kanilang modernization. Kaya mapapansin nyo, mga building nilang mga tumatayo ngayon ay mga modern building at makukulay. Ang ganda ng mga building dito, ang kukulay at saka ang gaganda ng design. Ang isa sa magandang explore dito sa city center ay yung kanilang mga bunker. Napakarami nilang bunker dito sa Albania. At dito sa city center, dito sa Tirani, ay meron silang ilang bunker na ginawa na nilang museum. At isa yun sa mga dapat i-explore na mga pupunta rito. Yan siya. Yan. Tapos bababa doon. Hindi ko alam kung dito ang entrance o doon sa kabila na yun. Exit pala to. So doon ang entrance. Sa kabila. Diyan, sa loob niyan, itong buong area na yan, ayun yung kanilang tinatawag na Tirana Castle. Sa loob niyan, napakaraming kainan, napakaraming kapihan, isang mahabang about 500 meters siguro ng street, parang street na indoor, na puro kapihan at puro kainan. At nandiyan kami kagabi, nagtambay-tambay kami dyan, crowded, napakaraming tao. So kung gusto niyo makipagsosyalan, makipagkwentuhan, gusto niyo ng masayang lugar, diyan kayo pumunta. At dito naman, yan, itong street na ito ay yung Toptani Street. Dito naman yung marami ding mga kainan pero medyo outdoor. Doon sa loob parang indoor siya na street. Dito ay outdoor. Mas maganda doon sa loob, syempre, kasi may bubong. Pero pag maganda ang araw at panahon, mas maganda dito sa labas. Maglakad-lakad kayo dito pag nandito kayo sa Tirana. Huwag niyong kakalimutan yan. Maganda ang Tirana, no? Maganda siya. Maganda ang Tirana, tong city. Kaso, hindi kagaya ng ibang European countries na o ng ibang Balkan countries na maraming mga historical sites, mga antiquities, mga ganon. Dito sa yung mga ano tawag sa mga lumang building? Yung mga archaeological sites, mga lumang building, archaeological buildings, at basta yung alam niyo na yung gusto ko sabihin, mga historical structures, mga ganon. Wala silang masyadong ganon dito sa Tirana kasi ang kanilang mga structures dito ay mostly na flattened during the war at hindi na nila na-recover yon, or hindi na nila na-rebuild. Ang city, itong Tirana, ay nire-rebuild nila as new city at ayaw na nilang ibalik ulit yung mga history nung gera at communism. So yun yung nakikita ko, no? I think ganun yun. At dahil nga doon, nagiging mas maunlad kung titignan mo itong Tirana compare sa ibang city ng Balkans.
Maghapon na kaming naglalakad at nandito na kami ngayon sa kanilang Old Bazaar. Itong Old Bazaar ay ito yung kanilang parang downtown area kung saan yung mga palengke, may mga kapihan din tsaka mga kainan. Ito yung may influence pa ng Ottoman period. Yung mga ihaw-ihaw dito ang dami. Yung mga traditional ihaw-ihaw, yung mga pinaikot na manok, ano yun, parang roasted chicken, mga gano'n, roasted lamb, barbecue, traditional barbecue. Dito ang dami. Pagka nandito ka, yung paligid ay mausok, nangangamoy barbecue. Magugutom ka. Dito naman kami mag-iikot-ikot ngayon. Ilang oras na rin kami naglalakad-lakad. At ayun, no. Old Bazaar. Hindi ko alam kung nababa, hindi nababase. Maganda itong Old Bazaar nila. Medyo malinis. Hindi kagaya ng ibang Old Bazaar ng ibang European countries or yung mga Balkan countries. Medyo, tinan nyo, ikot ko kayo sa paligid. Malinis. Malinis siya. Maganda. At yan, yung palengke nila. Maraming mabibili, mga souvenirs. Doon sa area na yon ay mga kapihan naman. Mag-relax muna kami and then magpupush over kami. Hindi namin alam kung saan direction. Basta kung saan kami dalahin ng aming paa, doon na lang kami pupunta. So nagkape na lang muna kami. Medyo pagod na kaming maglakad. Time to relax na. Hindi ko na patatagalin tong video na to. Hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutang mag-follow at mag-subscribe for more videos and for more travels. Hanggang dito na lang. See you sa next city and peace. Hindi tayo naka 10,000 nung 21. Bakit? 8,000 lang. At nung